Binabati ko po kayo na maganda at pinagpalang gabi. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? Maraming salamat po sa pagbigay ninyo ng panahon para manood po ng ating timeline at makinig ng salita ng Panginoon. At dahil sa ginawa mong yan, mararanasan mo ang pagpapala ng Word of God sa buhay mo. And wag mong kalimutan na i-share ito sa inyong Facebook wall, sa inyong mga mahal sa buhay, para marami pa po ang maabot ng salita ng Diyos at talagang marami po ang mabago through the Word of God. And bago pang lahat, magbukas po muna ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong presensya. Patuloy po namin hinihingi, O God, ang iyong pagsama sa amin sa gabing ito. Lord, dalangin ko na ikaw po yung magsalita para sa akin, O God. Ang lumabas po sa aking bibig, Panginoon, ay ang gusto mo lamang, Panginoon, marinig ng mga tao, Panginoon. At Lord, ito ay maging kalakasan, ito ay maging buhay, Panginoon, at ito ay maging ilaw sa kanilang mga buhay. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng mga nakikinig, buksan mo, Lord God, ang kanilang puso, ang kanilang isipan, O God, sa iyong salita, O God. Holy Spirit, have your way in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So, ang ating po pag-uusapan po ngayon ay makikita sa Matthew chapter 6, verse 21, or sa Tagalog po ay Mateo. So, unang babasahin ko po siya sa NIV version. And the second one ay sa Tagalog po sa Ang Salita ng Diyos. Sabi po dito, for where your treasure is, there your heart will be also. Sa Tagalog, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Kamusta po ang inyong puso? Kamusta po ang nilalaman po ng ating puso? Kung ano po ang nilalaman po ng ating puso sa oras na to, yun po ang ating kayamanan. Ayan, sino po rito ang merong kayamanan na literal? Yung kayamanan talaga na napakarami. Ayan, diba? Pero, ang topic po natin ngayong gabi, be rich in the knowledge of God. Be rich in the knowledge of God, or maging mayaman ka sa salita ng Diyos or sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Tayo po, aminin man natin o hindi, may mga panahon po sa buhay po natin na parang mas gusto po natin magkaroon tayo ng kayamanan na literal at ito yung pera. Pero hindi po masama ang pera. Ang masama po sa pera ay ang pagmamahal po natin sa pera. Pero tandaan po natin, napakahalaga din po na ituring po natin na kayamanan po sa buhay natin ay hindi lang ang pera, kundi ituring po natin kayamanan po sa buhay po natin ay ang salita ng Diyos. Ayan, ituring po natin na ang kayamanan po na dapat talagang tinatago po natin sa ating buhay, ang pinagyayaman po natin sa ating mga buhay ay ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng bagay ay mawawala. Heaven and earth will pass away, but His word never pass away. Kung ano man yung meron tayo ngayon, material na bagay, ano man yung meron tayo ngayon, mga possession, pwede pong mawala yan. Yan. Pero ang salita po ng Diyos kailanman ay hindi po mawawala. Kaya magpakayaman po tayo sa salita po ng ating Panginoon. Yan. So, ano po ba? Or saan po ba tayo magpapakayaman? Ayan. Saan po ba tayo magpapakayaman? Unang-una, knowing God. Be rich in knowing God. Magpakayaman po tayo na kilalanin po ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi po sa kanyang word, diba, na ang salita po ng Diyos ay ang Diyos. Or sabihin natin sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paano natin siya makikilala? Makikilala po natin through the Word of God at ang salita ng Diyos, yun po ang ating Panginoon. Kaya every time na binabasa po natin ang salita ng Diyos, every time nakakakilala po, ay nakakakinig tayo ng salita ng Diyos, unti-unti po nakikilala po natin ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Even we are Christian, kailangan hindi po tayo tumitigil sa pagkakakilala po natin sa Panginoon. 'Di ba? Kailangan araw-araw kinikilala po natin ang ating Panginoon. So, paano ba natin siya makikilala? Unang-una, syempre sa salita niya. Pangalawa, sa loob ng simbahan, nakakapakinig po tayo ng salita ng Diyos.
doon nakikilala natin at pinapakilala siya sa atin. Ayan. At pangatlo, nakikilala po natin ang ating Panginoon through our trials or circumstances. Ano ang trials na meron ka ngayon? Diba? Ayaw natin ng trials, pero hindi mo alam. Yung trials sa pinagdadaanan mo ngayon or circumstances na meron ka ngayon, nagpapakilala po ang Diyos sa iyo dyan. Kung ikaw ay may sakit, nagpapakilala ang Diyos sa iyo na siya ay Diyos na manggagamot. Kung ikaw ay gipit ngayon, nagpapakilala ang Diyos sa iyo na siya ang Diyos na nagpo-provide. Kung ikaw ay malungkot ngayon, may nangyari sa iyo na hindi mo inaasahan, magpapakilala ang Diyos sa iyo na siya ang comforter po natin. Kung ikaw ay walang ama, pero ang Diyos ay magpapakilala sa iyo bilang kanyang tunay na ama. Maraming kaparaanan po ang Diyos para magpakilala po sa atin. Lalo na kapag gusto po ng puso natin na kilalanin po siya. God knows the deepest desire of our heart. Kung gusto natin siyang kilalanin, gagawa at gagawa ang Diyos para magpakilala po sa atin. Magpakayaman po tayo doon, nakilalanin siya. Huwag tayong tumigil, nakilalanin po ang ating Panginoon. Kasi ang Diyos po ay hindi lang po sa pangalan. Hindi lang po nakilala po natin si Jesus Christ sa bibig. Ang pagkakilala po natin ngayon ay napakakatiting pa lamang po yan. Kahit ikaw ay mananampalataya, kahit tayo ay naniniwala na kay Lord Jesus Christ, napakakatiting pa rin po ng pagkakilala po natin sa Kanya. Alam niyo po, every time na nakikilala po natin ang Panginoon, lalo po tayong yumayaman. Yumayaman tayo dahil kilala na po natin or unti-unti na natin nakikilala ang Diyos ang nagbibigay po ng lahat sa atin. Yan, tayo gusto natin kilalanin ang mga artista, gusto natin kilalanin ang mga politiko, gusto po natin kilalanin yung ibang tao na hindi common po sa atin. Pero higit sa lahat po, ang kilalanin po natin sa buhay po natin ay ating Panginoon. Makikita mo kung ano yung kayang gawin ng Panginoon po sa iyong buhay. So, alam niyo po na kapag tayo ay, syempre, gusto natin kilalanin ang Panginoon sa ating buhay, unti-unti nagkakaroon tayo ng holy fear. Yan. Nagkakaroon tayo ng holy fear kay Lord. And kapag nagkaroon tayo ng fear sa Kanya, wisdom and knowledge of God will come into our life. Diba? Kapag nagkaroon tayo ng fear sa Kanya, nagkakaroon na tayo ng knowledge. Nagkakaroon na tayo ng wisdom and understanding sa mga bagay-bagay. Kaya nga sabi sa word niya, sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Kaya kapag nakikilala mo si Lord, bibigyan ka niya talaga ng wisdom. You will understand everything. Hindi man talaga agad-agad, pero unti-unti, naiintindihan mo ang bagay-bagay. Diba napaka-malaking pagpapala po yun sa atin, na naiintindihan po natin ang mga bagay-bagay, naiintindihan po natin yung mga bawat nangyayari po sa atin, nagkakaroon tayo ng wisdom, na wala po ang mundo. Kaya kapag nag-response tayo sa sitwasyon, nag-response tayo sa mga pagsubok, ay hindi katulad nang hindi kilala ang ating Panginoon. Kaya dito natututunan natin maging kalmado, 'di ba? Natututunan natin mag-respond sa isang bagay na talagang hindi nakakasama para sa atin. Okay? So, number 1, be rich in knowing God. Pangalawa, knowing the will of God. Ano ang gusto niya? Dapat alamin mo kung ano ang gusto po ng ating Panginoon. Para sa isang tao, kikilalanin mo siya. 'Di ba? Kikilalanin mo yung pangalan niya, titingnan mo kung ano yung height niya, ano yung weight niya, ano yung background niya. Pero hindi nawawala po yung alamin kung ano po yung gusto niya. 'Di ba? Kapag tayo ay in love, 'di ba? Kinikilala din po natin ang isang tao. Ganon din po sa ating Panginoon. Kailangan po natin siyang kilalanin. If you are knowing God, you will know what is His will in your life. Alamin mo kung ano ang kalooban niya sa buhay mo. Talagang sinisik po ito. Talagang gagawa ka ng kaparaanan para malaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi po tayo hihingi ng kalooban ng Diyos sa mga manghuhula. 'Di ba? Yung mga nagtitingin tayo sa horoscope, yung mga ganyang bagay, kasi nga
hindi natin malalaman doon kung ano ang will po ng Lord po sa ating mga buhay. Malalaman po natin na ang will po ng Lord ay sa Kanya lamang. Diba? Malalaman natin kung ano ang magiging ways po ng buhay natin through God pa rin. Diba sabi nga sa word niya sa Psalms chapter 119 verse 105 or 105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Diba? How to know the will of God? Siyempre, unang-una, through prayer. Kailangan matuto tayong manalangin. Nananalangin tayo araw, gabi, tanghali, every time. Diba? Sa bawat oras, kinakausap natin ang Panginoon. At sasagot po ang ating Panginoon through the Word of God. Ayan, kaya mapapansin ninyo kapag nakikinig kayo, 'di ba, minsan natatamaan kayo, inisip mo, ay alam ng nagtuturo yung pinagdadaanan ko kasi sumasagot po ang Lord po sa ating mga panalangin kapag may mga katanungan tayo sa Kanya. Sasagutin niya tayo ng salita ng Diyos. At next po, how to know the will of God? Through the man of God. Siyempre, pag sinabing man of God, ito po yung may salita ng Diyos. Yung hindi lang siya may kabisadong verse, hindi lang may lumalabas sa kanya na salita ng Diyos, kundi nakikita po sa kanya na ipinamumuhay po niya ang salita ng Diyos. Kaya we need guidance and direction sa mga taong sinasamahan ng Diyos or merong salita ng Diyos. We need to ask direction from them. Diba? Ito yung mga leader sa church, ito po yung mga pastor na sinasamahan po ng salita ng Diyos na meron application syempre sa kanilang mga buhay. Napakahalaga pa rin na yung tinatanungan po natin ay talagang nakikita sa buhay nila na they are applying the Word of God. Yon. Kasi we are the living testimony of the Word of God eh. Kaya kailangan ang tinitignan natin, ang tinatanungan po natin is yung may salita ng Diyos at ina-apply sa kanyang buhay. Huwag kung kani-kanino. Huwag kang magtanong or huwag kang mag-ask ng direction sa mga taong sira ang buhay na hindi inaayos sa kanilang mga buhay. Paano nila malalaman na yun ang kalooban ng Lord sa kanila kung ang buhay naman nila ay talagang hindi naaayon sa gusto ng Panginoon. Kaya, dun pa rin po tayo sa sinasama ng salita ng Diyos at may application. So, alamin natin kung ano ang gusto ng Lord. Alamin mo natin kung ano ang gusto niya sa buhay natin. Alamin natin yun. Kilalanin pa natin siya. Alamin natin lahat sa Kanya. Huwag kang tumigil na kilala mo lang ang Diyos. Dapat, sa buhay po natin, inaalam po natin kung ano yung mga gusto niya sa buhay natin. Diba? Ano yung gusto niya? Yan. Ano ang gusto niya para sa'yo? Dapat laging masunod ang kalooban ng Diyos po sa buhay natin. Alam mo kapag ganoon ka, pinagyayaman mo yung pagkaunawa mo sa Word of God. Lalo kang yumayaman kapag naiintindihan mo, nauunawaan mo kung ano ang kalooban niya sa buhay mo. Kasi kapag alam mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, ito naman yung magpa-prosper sa iyo eh. Diba? Ito yung magpapayaman sa'yo. Yung will ni Lord. Ito yung magpapayaman sa atin. Yung kalooban ng Panginoon. Kasi kapag natuwa ang Diyos sa ginagawa po natin, hindi naman madamat ang Panginoon na pagpalain tayo in many ways. In different ways. Hindi lang sa pinansyal, kundi sa lahat po ng aspeto ng buhay po natin. Diba? Kapag natuwa ang Diyos sa'yo, hindi ka niya pagdadamutan. He will bless you. He will bless you. So, pangatlo po, be rich in knowing yourself in the sight of God. Ayan, knowing yourself in the sight of God. Sino ka na ba sa harapan ng Panginoon? Hindi pwedeng kilala lang natin ang Diyos. Kilala po natin or alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa atin. Kailangan kilalanin din po natin kung sino na ba tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Sabi nga sa word niya sa Psalms chapter 139 verse 23 to 24, search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Dapat lagi po natin pinapasulit ang ating sarili sa harapan po ng ating Panginoon. Sino na ba tayo sa harapan niya?
Baka kakakilala po natin sa Panginoon dahil marami na po tayong alam na salita ng Panginoon. Hindi na po pala pumapasok ito sa puso natin, kundi dito na lang sa ating isipan. Napakahalaga na pinapaalam natin sa Panginoon kung ano na ba tayo. Tinatanong natin sa Panginoon kung sino na ba tayo sa harapan niya. I-correct ni Lord kung ano yung dapat na i-correct po sa atin. Dapat habang tumatagal, lalo tayong nagiging humble sa harapan ng Panginoon. At kapag alam po natin kung sino tayo sa harapan ng Panginoon, tama po yung gagawin po natin sa buhay po natin. Habang kinikilala po natin ang sarili po natin kay Lord, nag-i-increase po ang Diyos po sa ating buhay. Kapag nag-increase ang Lord sa buhay mo, you will be rich in everything. Unti-unti, dadaanin tayo ni Lord sa proseso. 'Di ba? Habang nakikilala na natin yung sarili natin that apart from Him, we can do nothing. 'Di ba? Apart from Him, walang-wala tayo. Apart from Him, hindi natin mararanasan kung ano man yung mga pagpapala na meron tayo. Talagang makikita po talaga natin kung sino po talaga si Lord sa buhay natin at sino na ba tayo sa harapan niya. 'Di ba? Kaya kahit tumating po tayo sa panahon na tayo ay i-bless ng Panginoon, nananatili po yung puso natin na mababa po sa harapan niya. Hindi po nagbabago po yung pagtingin po natin sa Panginoon. Kung nagbabago po, lalo pong pataas ng pataas po ang pagtingin po natin sa Panginoon. At tayo, habang tumatagal, nakikilala natin ang sarili natin na walang-wala po tayo sa harapan ng Panginoon. Kaya kung tayo ay pinagpapala na ngayon, dahil pa rin po yan sa pag-ibig at habag po ng ating Panginoon sa atin. Diba? Kasi dumarating po sa time kapag tayo ay nakakaranas ng pagpapala. Akala po natin, nag-glorify na natin si Lord sa buhay natin. Pero hindi, minsan, ang nag-glorify na po pala natin ay ang ating mga sarili. Kaya ako blessed dahil sa ginawa ko. Blessed ako ng Lord dahil ganito ako. Blessed ako ng Lord dahil ganito ako. Yes, lahat ng blessing po na meron tayo ay may kinalaman po tayo dyan din. Dahil nire-reward ni Lord po lahat ng mga labor po natin sa Kanya. Nire-reward po ni Lord lahat ng mga ginagawa po natin sa Kanya. Pero lagi po nating tandaan na hindi po natin matatamasa kung ano man yung meron tayong blessing ngayon, kung hindi rin po talaga ipinahintulot po ng Diyos. At sa mga panahon talaga na nakakaranas tayo ng pagpapala ng Panginoon, talagang hindi po lumalaki po ang ating ulo. Hindi po lumalaki po ang ating mga ulo, kundi ang lumalaki po sa atin ay ang puso po natin sa harapan ng Panginoon. Yan. Kaya kung ano po yung binubuka po ng iyong bibig, kung ano po yung lagi mong ginagawa, yun po ang puso mo. Kung lagi mong mukhang bibig ay ang Panginoon at nakikita sa buhay mo yun, ang laman ng puso mo, ng iyong isipan ay ang Diyos. Pero kung ang lagi mong binabanggit ay pera, kung lagi mong binabanggit ay mga material na bagay, ang lagi mong binabanggit ay tao, yun po ang kayamanin mo. Ano po ang laman po ng ating puso? Be rich in the knowledge of God. Maging mayaman po tayo sa kaalaman, pagkakaunawa po natin sa Word of God. Yan, humingi po tayo lagi ng wisdom po sa Panginoon. Huwag po nating kalimutan na ipagsulit ang ating mga sarili sa Panginoon. Kung kailangan i-correct na tayo ng Lord, i-correct tayo. Kung kailangan tayong i-humble down ng Lord, i-humble down tayo ng Panginoon. Alam nyo, every time na nababago po yung puso natin kay Lord, mas lalo tayong yumayaman sa pagkakilala natin sa Kanya. Kaya alam nyo, ang Lord, nagpapala siya sa atin. Pero yung pagpapala na yun ay nagbibigay sa atin ng kagalakan, walang halong kabalisahan. Diba? Meron na tayo ng pagkaunawa sa salita ng Diyos. Meron pa tayong pagpapala sa panglabas po natin. Ito yung sinasabi natin mga material blessings, ito yung mga financial blessing, yung mga nararanasan po nating level up po sa buhay po natin. Resulta na lang po yun ng pagkakilala po natin sa Panginoon, yung pagsisik po sa will ng Lord sa buhay natin at ginagawa natin yung will ng Lord at nakikita po natin yung sarili po natin lagi sa harapan ng Panginoon kung sino na ba talaga tayo.
Diba? Kung sino na po ba talaga tayo. Recap ko lang, no? Be rich in knowing God, be rich in knowing the will of God, and be rich in knowing yourself in the sight of God. Kailangan kilala mo rin talaga ang sarili mo. Kilala mo na rin talaga kung sino ka sa harapan ng Panginoon. But I tell you, apart from Him, we are nothing. Apart from God, we are nothing. Because of His grace, we are saved. Huwag pa natin yun kakalimutan. Dumating man tayo sa time na talagang dumating ang blessings po sa buhay po natin. Huwag po natin kakalimutan ang Panginoon po sa ating buhay. Manatili tayong mapagpakumbaba po sa Kanyang harapan. Manatili po tayong maging humble sa harapan po ng Lord. Huwag po natin i-glorify ang mga temporary things. Ang i-glorify po natin sa ating buhay ay ang Panginoon. Huwag na huwag po natin kakalimutan ang salita ng Diyos po sa ating mga buhay. Yan po ang magdadirect po sa atin. Yan po ang tutulong sa atin. Yan po ang magbibigay sa atin ng liwanag, ang salita ng Diyos. Kaya po ang conclusion po natin ngayon, being rich in the knowledge of God is our greatest treasure that we can have. Always seek and apply it in our life. Being rich in the knowledge of God is our greatest treasure that we can have. Always seek and apply it in our life. So, yun lamang po. Nawa napagpala ka ng salita ng Diyos, na paalalahanan ka sa Word of God. So, be rich in the knowledge of God. Mag-close po ako sa prayer. Lord, maraming salamat, O God, sa Word na ibinigay mo sa amin sa gabing ito. Lord, thank you for reminding us, O God, na magpakayaman po kami sa inyong salita, Panginoon, O God. Lord, forgive us, O God, kung ang nagiging focus po ng aming buhay ay hindi ang salita mo, Panginoon, kundi yung mga temporary things, Lord. Lord, kahabagan mo kami, patawarin niyo po kami, Panginoon, O God. Lord, ilagay mo lagi sa puso po namin, O God, ang word mo at talagang i-apply po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ilagay mo po sa puso namin yung hunger and thirst, O God, sa word mo, Panginoon. Hindi lang hunger and thirst, Panginoon, kundi malalim na pagmamahal, O God, sa iyong salita, sa inyong karunungan, Panginoon, O God. Lord, I pray, bigyan mo kami lagi ng wisdom, knowledge, and understanding sa lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon. At kayo po lagi po ang makita sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa iyong salita. To God be the glory. In the name of Jesus Christ. Amen and amen.